Hindi kailanman inakala ni Mang Erning na aabot pa siya ng higit 80 anyos. Pero higit pa roon ang nakakagulat ay kung paano siya nanatiling matalas ang isip, malakas ang katawan at halos walang iniindang sakit sa katawan. Habang ang mga kaibigan niyang kaedad ay dumaranas na ng iba't ibang karamdaman, si Mang Erning ay kayang pa ring maglakad ng malayo, magsaka sa maliit niyang taniman at alagaan ang mga apo. Nang tanungin siya ng kanyang manugang kung ano ang sikreto niya, isang simpleng sagot lang ang ibinigay nito. Araw-araw daw siyang kumakain ng mga piling prutas. Hindi raw mamahaling prutas, kundi yaong abot kaya pero may taglay na galing laban sa pagtanda. Ang una sa listahan ng prutas ni Mang Erning ay ang abokado. Halos araw-araw daw siya'y kumakain ng kalahating abokado tuwing umaga. Ayon sa kanya, ang abokado ang dahilan kung bakit malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip. Nang suriin ng kanyang doktor, napansin ang mababang level ng kolesterol at normal na presyon ng dugo nito. Ang sikreto ng abokado ay ang taglay nitong healthy fats na tumutulong sa utak at sa puso. Bukod pa roon, mayaman ito sa vitamina E, isang antioxidant na lumalaban sa mga free radicals na sanhi ng maagang pagtanda. Ikalawang prutas sa kanyang paborito ay ang papaya. Sa halos 5 dekada raw niyang pagtira sa probinsya, hindi raw siya nagkulang sa papaya sa kanilang bakuran. Bukod sa pagiging natural na pampatunaw ng kinain, malaking tulong daw ito sa kanyang kalusugan dahil sa mataas nitong taglay na vitamina C. Ayon sa mga pag-aaral, ang vitamina C ay hindi lamang pampalakas ng resistensya, kundi mahalaga rin sa produksyon ng collagen sa balat. Kaya kahit lampas 80 na si Mang Erning, kapansin-pansin pa rin ang kinis at kutis ng kanyang balat na parabang mas bata sa kanyang edad. Pangatlong prutas na hindi raw nawawala sa kanyang mesa ay ang saging. Karaniwan lang daw ito, pero lubhang mahalaga sa katawan ng isang matanda. Ang potassium na taglay ng saging ay tumutulong para maiwasan ang paminsan-minsang panginginig ng kalamnan o cramps, lalo na tuwing gabi. Bukod pa roon, napansin din ng kanyang doktor na bihira siyang magkaroon ng high blood pressure. Ayon sa pag-aaral, ang saging ay natural na tagapag-regulate ng presyon ng dugo. Dahil dito, hindi na rin siya umiinom ng maintenance na gamot gaya ng mga kaibigan niyang kasing edad niya. Pang-apat sa listahan ni Mang Erning ay ang mansanas. Madalas daw itong baon niya kapag pupunta sa bayan. Simple lang, pero busog daw siya agad. Ayon sa kanya, ang mansanas ay hindi lamang pampabusog, kundi malaking tulong din sa kanyang panunaw. Bukod doon, may mga hibla itong naglilinis ng bituka at tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Kaya naman, kahit paminsan-minsan siyang makakain ng matamis, hindi pa rin siya tinatamaan ng diabetes. Malaking ginhawa rin daw sa kanya ang regular na pagdumi na karaniwang problema ng mga kaedad niya. Isang umaga habang nagkakape, binisita siya ng kanyang apo na si Marco na nagtatrabaho sa Maynila bilang nurse. Dinala nito ang ilang imported na bitamina at food supplements. Pero tinawanan lang ito ni Mang Erning. Anya, hindi raw kailangang gumastos ng mahal para manatiling malusog. Ang kailangan lang ay ang disiplina sa pagkain at paggalaw at higit sa lahat ang kaalaman kung anong dapat isama sa araw-araw na dieta. Sabi niya pa, kung ang katawan ay laging binibigyan ng tama at sariwang nutrisyon mula sa prutas at gulay, hindi ito basta-basta bibigay sa edad. Tinanong siya ni Marco kung paano niya napag-aaralan kung anong prutas ang makakabuti sa kanya. Sagot ni Mang Erning, hindi lahat ng prutas ay pantay-pantay ang epekto. May mga prutas na maganda para sa kabataan pero hindi na angkop sa matatanda. At mayroon ding prutas na tila simpleng tingnan pero puno ng sustansya na kailangan ng katawan habang tumatanda. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang iyong katawan at malaman mo kung ano ang kailangang idagdag sa araw-araw para mas tumagal pa ang buhay mo nang walang iniinda. Ilang minuto pa ang lumipas at inabot niya kay Marco ang kanyang kwaderno. Doon ay nakasulat ang 8 prutas na sinusumpaan niyang dahilan kung bakit malakas pa rin siya. Binigyan niya ng babala ang apo niya, huwag mo lang basahin, kundi
subukan mong isabuhay. Matapos tanggapin ni Marco ang kwaderno, hindi niya napigilang ngumiti. Bihira niyang makita ang kanyang lolo na ganito kaseryoso. Sa isip-isip niya kung lahat ng matanda ay may disiplina tulad ni Mang Erning, tiyak na mas kaunti ang mga pasyenteng may edad sa ospital. Sa pagpapatuloy ng listahan ng 8 prutas, ipinakita ni Mang Erning ang ika-5 prutas na matagal na raw niyang ipinapasok sa kanyang pagkain tuwing tanghali, ang bayabas. Ayon sa kanya, ang bayabas ay isa sa pinaka-underrated na prutas. Maraming matanda ang tila walang gana sa bayabas, siguro dahil sa simpleng lasa o dahil sa pagkakasanay sa prutas na mas makulay at mas matamis. Ngunit sa totoo lang, ang bayabas ay punong-puno ng bitamina C, higit pa raw sa dalandan o kahit sa orange. Sa probinsya, tuwing pipita siya ng bayabas, hindi lamang ito pampalasa, kundi isa ring natural na gamot laban sa sipon, ubo at impeksyon. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa impeksyon sa baga na karaniwang tinatamaan ang mga matatanda tuwing malamig ang panahon. Ika-6 sa kanyang talaan ay ang pakwan. Kapag tag-init daw, araw-araw siyang kumakain nito. Ayon sa kanya, bukod sa natural itong pampalamig ng katawan, ito rin ay may taglay na lycopene, isang antioxidant na tumutulong sa kalusugan ng puso at nagpapababa ng panganib sa ilang uri ng kanser. Bukod pa sa lycopene, ang mataas na tubig na taglay ng pakwan ay mahalaga rin para sa hydration. Sa kanyang edad, aminado si Mang Erning na madalas niyang nakakalimutang uminom ng sapat na tubig, kaya malaking tulong ang mga prutas tulad ng pakwan sa pagpuno ng likido sa kanyang katawan. Ipinagpatuloy pa niya ang kwento habang nilalagyan ng asin ang hiniwang pakwan. Hindi raw kasi sapat ang gamot kung ang pagkain mo naman ay hindi tumutulong sa paggaling. Anya, ang pakwan ay parang tubig na may sustansya. Malambot sa tiyan, madaling kainin at nakakabusog. Nabanggit din niya na isa sa mga dahilan kung bakit malakas pa rin ang kanyang bato at walang iniindang sakit sa pag-ihi ay dahil sa madalas na pagkain ng prutas na mataas sa tubig tulad ng pakwan. Ang ika-7 prutas na palagi raw niyang tinitikman tuwing merienda ay ang peras. Madalas itong isinasama ng anak niya sa kanilang pamalengke, kaya lagi siyang may supply sa bahay. Ayon sa kanya, ang peras ay hindi lamang matamis at masarap, kundi mayaman din sa fiber na kailangan ng katawan upang mapanatili ang tamang pagdaloy ng bituka. Sa edad niyang mahigit 8 na, hindi raw siya nahihirapang dumumi at bihira siyang makaranas ng pagtitibi. Napansin niya rin na kapag regular siyang kumakain ng peras, mas magaan ang kanyang pakiramdam, hindi mabigat ang tiyan, at mas aktibo siya sa mga gawaing bahay. Habang nag-uusap sila ni Marco, lumapit si Aling Norma, ang kabiyak ni Mang Erning, dala ang isang pinggang may hiwang mangga. Dito raw nagtatapos ang listahan ng 8 prutas na dapat kainin araw-araw. Ang mangga raw ay espesyal sa kanya, hindi lamang dahil sa sarap, kundi sa alaala. Sa tuwing kumakain siya ng mangga, naaalala niya ang kanyang kabataan, ang pamimitas nila ni Norma sa likod ng paaralan at ang unang araw ng panliligaw niya. Ngunit bukod sa sentimental na halaga nito, ang mangga ay may benepisyo rin. Mayaman ito sa bitamina A na mahalaga sa paningin, lalo na sa edad na kung kailan lumalabo na ang mata. Ipinaliwanag din niya na ang prutas na mangga ay may natural na enzymes na tumutulong sa panunaw. Kaya raw pagkatapos ng mabigat na tanghalian, palagi siyang kumakain ng maliit na hiwa ng hinog na mangga. Hindi man raw ito araw-araw ay eksaktong pareho, basta't sa loob ng linggo ay hindi raw dapat mawala. At higit sa lahat, itinuturing niya itong prutas ng alaala. Nagbibigay ginhawa sa katawan at kasabay nito nagpapasaya sa puso. Habang nilalasap nila ang matamis na hiwa ng mangga, napansin ni Marco kung gaano kasimple pero malalim ang pangangalaga ni Mang Erning sa sarili. Walang sobrang gastos, walang komplikadong gamot, at walang artipisyal. Lahat ay natural mula sa hardin hanggang sa mesa. 8 prutas, 8 dahilan kung bakit nananatiling buhay na inspirasyon ang matanda.
Kinabukasan muling bumalik si Marco sa bahay ni Mang Erning. Bit-bit niya ang ilang tanong na galing mismo sa mga katrabaho niyang nurse at doktor sa Maynila. Anila totoo bang sapat na ang mga prutas para mapanatili ang kalusugan ng matatanda? Paano naman ang mga sakit na hindi kayang gamutin ng simpleng pagkain? Tinanong ito ni Marco habang magkasabay silang nag-aalmusal ng saging at tinapay. Tahimik lang si Mang Erning habang ngumunguya tapos ay ngumiti at tumango. Hindi raw niya sinasabing lunas ang prutas sa lahat ng sakit, pero sa mahabang taon niyang pamumuhay, natutunan niya ang isang bagay. Ang katawan ay kayang umiwas sa karamihan ng karamdaman kung ito ay laging may tamang nutrisyon. Habang nagkakape, binuksan niya ang isang lumang folder. Naroon ang ilan sa mga resulta ng kanyang medical check-up sa nakalipas na 10 taon. Normal ang kanyang blood sugar, cholesterol, creatinine, liver enzymes at uric acid. Ang lahat ng iyon ayon sa kanya ay bunga ng disiplina. Hindi raw siya nagiinom ng alak, bihira siyang kumain ng karne, at higit sa lahat araw-araw siyang kumakain ng iba't ibang uri ng prutas. Hindi palaging pareho ang dami, pero tinitiyak niyang sa bawat araw mayroon siyang nakakain mula sa 8 prutas na nabanggit. Sinimulan ni Marco ang tanong ukol sa mga benepisyong medikal ng abokado. Tinukoy niya ang ilang bagong pag-aaral na nagpapakita ng epekto nito sa cognitive health. Tumango si Mang Erning at sinabing iyon ang dahilan kung bakit malinaw pa rin ang kanyang alaala. Ayon sa kanya, napansin niyang mas alerto siya sa mga bagay kapag regular siyang kumakain ng abokado, lalo na sa umaga. May mga araw daw na parang bumabagal ang kanyang isipan kapag hindi siya nakakain ng sapat na healthy fats, gaya ng nasa abokado. Sumunod namang tinalakay ang papaya. Inamin ni Marco na maraming matatanda sa ospital ang may problema sa panunaw. Constipation, bloating at acid reflux ang madalas na reklamo. Ikinuwento ni Mang Erning na tuwing hindi siya makadumi sa isang araw, naghihiwa siya ng hinog na papaya at kakain ito bago matulog. Kinabukasan, halos palaging ayos na ang kanyang tiyan. Anya para bang may natural na ritmo ang kanyang bituka tuwing may papaya sa tiyan. Dagdag pa rito ang papaya ay may taglay na papain, isang enzyme na tumutulong sa digestion. Inusisa rin ni Marco ang epekto ng saging sa blood pressure. Marami raw kasing pasyenteng may hypertension. Ayon kay Mang Erning, simula nang gawin niyang regular ang pagkain ng saging. Minsan ay 2 piraso sa isang araw. Hindi na siya muling na ospital dahil sa alta presyon. Dati raw ay palagi siyang hilo at mabilis mapagod, pero nang simulan niyang isama ang saging sa pang-araw-araw, naging mas matatag ang kanyang pakiramdam. Napangiti si Marco nang mabanggit ang mansanas. Isa raw ito sa pinakamadaling dalhin pero madalas ding nakakaligtaan. Ayon kay Mang Erning, ang mansanas ay hindi lang prutas kundi gamot. Kada kagat daw niya ay parang naglilinis ng tiyan. Kapag sumobra siya sa taba ng pagkain o may nakain siyang mabigat, ang isang mansanas ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Idinagdag pa niyang may epekto rin ito sa pagkontrol ng blood sugar. Sa mga panahong nakakakain siya ng matamis, kinakabahan siya sa diabetes pero pinapakalma raw siya ng mansanas. Tinapik ni Marco ang balikat ng kanyang lolo. Sabi niya, sana raw lahat ng matatanda ay may ganitong ugali at kaalaman. Pero natawa si Mang Erning. Anya, hindi lahat ay makikinig agad. May ilan daw na kailangan munang dapuan ng sakit bago matutong magbago ng pamumuhay. Kaya habang maaga pa, mahalagang maiparating sa mga tao ang halaga ng pagkain ng tamang prutas araw-araw. Sa huli, inanyayahan ni Mang Erning si Marco na tumulong sa pagtatanim sa likod ng bahay. Doon daw niya ituturo kung paano alagaan ang mga punong nagbibigay ng prutas. Sabi niya, ang kalusugan ay parang halaman. Hindi mo ito mabubuhay sa isang araw lang. Kailangan ito ng araw-araw na atensyon, tubig at tamang pangangalaga. Gaya ng katawan, kung bibigyan mo ng sapat na nutrisyon, araw-araw lalakas ito at tatagal. Sa sumunod na linggo, sinimulan ni Marco ang pagtatanim ng bayabas at papaya sa likod ng bahay nila sa Maynila.
Inspirado siya sa payo ni Mang Erning at gusto niyang subukan kung totoo ngang may epekto ang mga simpleng prutas sa pang-araw-araw na kalusugan. Isinama niya sa kanyang routine ang pagkain ng abokado tuwing umaga, saging sa kalagitnaan ng trabaho at peras tuwing gabi bago matulog. Hindi pa man lumilipas ang isang buwan, napansin na niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Mas malinaw ang kanyang pag-iisip, mas magaan ang tiyan, at mas maganda ang kalidad ng kanyang tulog. Samantala si Mang Erning ay patuloy na nanatiling masigla. Tuwing umaga ay namimitas pa rin siya ng bayabas at hinog na papaya. Tuwing hapon ay naglalakad siya sa palibot ng bukid. Walang iniindang sakit, walang reklamo, at laging may ngiti. Ngunit higit pa sa prutas, may isa pang sekreto si Mang Erning na hindi agad napapansin ng marami. Ito ay ang kanyang kaayusan sa oras ng pagkain. Ayon sa kanya, hindi sapat na kainin ang tamang prutas, kundi dapat ding alam mo kung kailan ito pinakakapaki-pakinabang. Halimbawa, sinabi niyang mas mabisa raw ang pagkain ng abokado tuwing umaga sa walang laman ang tiyan. Ang healthy fats nito ay tumutulong sa pagsipsip ng bitamina sa iba pang pagkain. Ang papaya at bayabas ay mainam namang kainin sa pagitan ng almusal at pananghalian upang mapanatili ang sigla sa katawan habang mainit ang araw. Samantalang ang pakwan ay mas magaan sa hapon, lalong-lalo na tuwing tag-init para maiwasan ang dehydration. Para naman sa mansanas at peras, sinabi niyang mas mainam itong kainin kapag busog na upang mapanatiling malinis ang tiyan. Itinuro rin ni Mang Erning kay Marco ang kahalagahan ng hindi labis sa lahat ng bagay. Kahit pa daw masustansya ang isang prutas, kung sobra-sobra naman ang kain, maaari rin itong makasama. Halimbawa, ang sobrang pagkain ng mangga ay maaaring magpataas ng blood sugar. Kaya raw mahalaga ang balanse. Isang hiwalang sapat na. Ang bayabas ay hindi rin dapat sobra kung ikaw ay may problema sa asido sa tiyan. Kaya raw dapat ay kilalanin mo ang sarili mong katawan at alamin kung ano ang sakto sa iyo. Isang araw, habang nagpupunas ng pawis si Mang Erning, matapos ang pagdidilig, lumapit sa kanya ang kapitbahay nilang si Aling Terya. Napansin nitong malakas pa rin si Mang Erning kahit pa ito ay 82 anyos na. Tinanong siya kung may iniinom ba itong mahal na bitamina. Tawa lang ang sagot ni Mang Erning. Anya ang kanyang bitamina ay mula sa hardin at prutas na abot kaya. Wala raw siyang inaasahang milagro mula sa tableta, kundi mula sa disiplina sa pagkain at pananalig na kaya pa ng katawan basta tama ang pag-aalaga dito. Ikinuwento rin ni Mang Erning na noong kabataan niya ay isa rin siyang mahilig sa karne-kape at matatamis. Pero matapos siyang maospital dahil sa pananakit ng tiyan noong siya'y 52 anyos, doon siya nagsimulang magbago. Tinanggal niya ang labis na mantika, sinimulang damihan ang gulay at prutas, at higit sa lahat, tinutukan niya ang kanyang pagkain ng mga prutas na may benepisyo hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi pati sa kalusugan ng kaisipan. Anya, napakarami ng matatandang natatakot tumanda. Natatakot sa pagkasakit, sa pagiging dependent, sa pagkawala ng memorya. Pero kung mas maaga mong sisimulan ang tamang pangangalaga, lalo na sa pagkain, mababawasan ang takot. Ang pagtanda ay hindi mo maiiwasan, pero maaari mo itong daanan ng may dignidad at lakas, basta't alam mo kung ano ang mga simpleng bagay na dapat mong isama sa iyong araw-araw. Sa mga sumunod na linggo, hindi lamang si Marco ang nagbago ng pagkain. Maging ang kanyang mga katrabaho sa ospital ay nagsimulang magbaon ng prutas sa halip na chichirya at matatamis. Unti-unti parang umuusbong ang isang maliit na kilusan. Isang paniniwala na hindi kailangang gumastos ng mahal para mapanatiling malusog ang katawan, lalo na pag tumatanda. Makalipas ang ilang buwan, muling bumisita si Marco sa probinsya upang samahan si Mang Erning sa taunang pistang barangay. Ngunit higit sa selebrasyon, ang dahilan ng kanyang pag-uwi ay upang pasalamatan ang lolo niya. Sa panahong iyon, naging mas malinaw na sa kanya ang epekto ng 8 prutas na itinuro ng matanda. Hindi lamang sa kanyang katawan ito nagdulot ng kabutihan,
kundi sa kanyang pananaw sa buhay. Sa pagiging nurse, nakita niya kung paanong ang karamihan ng matatanda sa ospital ay dumaranas ng sakit na maaaring naiwasan kung naging maaga lamang sila sa tamang pagpili ng pagkain. Sa maliit na kubo ni Mang Erning, muling ipinakita ng matanda ang kanyang taniman. Ang mga punong bayabas, papaya at peras ay may bunga na. Ang abokado ay nagsisimula ng mamulaklak. Sa isang tabi ay may pinitas na mga saging at hinog na mangga. Araw-araw ay parang may handog ang kalikasan sa kanya at ito ay kanyang niyayakap ng may pasasalamat. Nagkaroon ng maikling pagtitipon sa plaza kung saan inimbitahan si Mang Erning upang magsalita tungkol sa kalusugan ng matatanda. Hindi siya doktor, hindi rin siya eksperto sa medisina, ngunit napuno ang bulwagan ng mga tao, mga kabarangay na nais malaman ang sikreto ng kanyang malakas at mahaba pang buhay. Sa kanyang maikling pananalita, binanggit niya ang 8 prutas na dapat kainin araw-araw. Ibinahagi niya kung paano ito nakatulong sa kanya. Sa utak, sa puso, sa bituka, sa bato, at sa kabuuang lakas. Ayon sa kanya, ang tunay na yaman ng tao ay hindi lang pera, kundi ang kalusugan. Kapag malusog ka, kaya mong magtrabaho, makisama, at magmahal. Pero kapag pinabayaan mo ang katawan, ang mga simpleng gawain ay nagiging pasakit. Kaya habang may panahon pa, habang hindi pa nararamdaman ang bigat ng sakit, kailangan na nating unti-unting baguhin ang ating pagkain. Ang simula ay hindi kailangang malaki. 1 prutas lang araw-araw, pagkatapos ay dagdagan. Hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong buhay. Tinapik siya ng punong barangay at pinasalamatan sa inspirasyong hatid niya. Lumapit din ang ilang kabataan nagtanong tungkol sa pagtatanim ng prutas. Sabi ni Mang Erning, kahit sa paso, kahit maliit na espasyo, pwede kang magsimula. Ang mahalaga ay intensyon mong alagaan ang sarili mo at ang kalikasan. Sa kanyang huling gabi, bago bumalik sa Maynila, kinausap siya ni Marco sa ilalim ng buwan. Sabi niya, balak niyang magsulat ng artikulo tungkol sa 8 prutas para maibahagi ito sa mas maraming tao. Natuwa si Mang Erning. Anya kung isang tao lang ang maimpluwensyahan at makaiwas sa sakit dahil sa mga prutas na yon, sapat na yon bilang ambag niya sa mundo. Kinabukasan, bago umalis si Marco, binigyan siya ni Mang Erning ng isang maliit na kwaderno. Nakasulat doon ang mga obserbasyon niya sa sarili, mga dami ng prutas na epektibo sa kanya, mga simpleng recipe at mga paalala sa sarili. Ang huling pahina ay may mensahe, ang pagtanda ay hindi parusa, kundi gantimpala sa mga nag-alaga ng katawan habang bata pa. Sa bawat kagat ng prutas, binibigyan mo ang sarili mo ng isa pang araw ng lakas, liwanag at pag-asa. Alagaan mo ang sarili mo, kumain ng tama, maging halimbawa sa iba. Pagbalik ni Marco sa Maynila, isinama niya ang kwento ni Mang Erning sa seminar ng mga health worker. Ilang linggo pa na feature ito sa isang lokal na pahayagan. Marami ang humanga. Marami ang nag-umpisa ring kumain ng 8 prutas araw-araw. Sa bawat mansanas na kinain, sa bawat bayabas na sinawsaw sa asin, at sa bawat abokadong ginawang almusal, naroon ang alaala ni Mang Erning. Isang matandang hindi lang nabuhay ng mahaba kundi naging inspirasyon sa iba kung paano ito posibleng makamit.